Yes! Woo! Sa wakas, sa wakas. Kamusta mga pare? Namiss ko kayo ha. Oy, namiss ko kayo lalo na yung mga subscriber natin dyan. Pasensya na po, pasensya na. At ngayon lang ulit tayo nagparamdam dahil alam nyo ba? 1 linggong walang kuryente dito sa amin. Animal. Nakakabwisit. Kaya pasensya na po sa mga nag-aabang at sa mga nagtatanong sa atin kung nasan tayo at wala tayong vlog. Pasensya na po kayo ha. Kasi alam nyo, ilang beses nagreklamo sa Meralco tapos sasabihin nila, for schedule pa po kayo. Anak ng putya. Ang galing-galing nyong maningil, ang galing-galing nyong magputol. Pati yung mga ninanakaw na kuryente sa amin nyo china-charge. Tapos pag yung kami magre-request ng mabilisang solusyon, schedule, ang lupit. China. O di ko pa binanatan sa sa SM na hindi pa yata gagalaw yung mga animal na yan. Anyway, kamusta kayong lahat? Marami tayong na-miss na balita. Alam nyo ba yun? Nakaka-bad trip. Pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to this channel at syempre huwag nyo yung kakalimutan ang aking Facebook page na Paring RJ. Meron din tayong TikTok, Paring RJ TV Banateros. Oy, nagba-viral daw tayo sa TikTok, sabi ng tropa natin si Normel. Siya kasi nag-upload dyan Nagba-viral daw. Tapos ang dami rin daw basher. Okay, umpisa na natin to kasi meron tayong dapat nung nakaraan pa natin to pag-uusapan Kasi napapansin natin si Gadon, alam mo yon. Anyway, alam naman natin na dati na parang may saltik to sa pag-uutak. Pero mo naman yung face shield, ilagyan niya ng face mask para kumpleto na. Animal Kaya ka nga may face mask tapos may face shield para doble. Wala rin. Ilagyan mo lang ng face mask yung face shield, lumalabas pa rin yung mo. Laway mo dun sa Doon pa lang may malalaman mo na may saltik doon. Tapos ang lakas mang asar, napipiko naman. O sige, panoorin natin to kasi ito yung, alam mo yung bigla siyang sumingit dun sa media na nakita niya may pamidya Bigla siyang sumingit tapos nagsisigaw na dun na tuta-tuta tapos nilalaki yung mata. Ano ba sir? Relax lang, putya. Nakuha mo na yung posisyon na pinapangarap mo noon pa Tapos ngayon, mag-iingay ka pa rin. Ewan ko So medyo naalangan siya dito. Nung nakaraan, pinag-usapan natin si Percy tsaka si Dilima. Ang nangyari, si Dilima parang nakatunog So nag-sorry siya. O hindi siya nasama dito sa mga reklamo. Sa indirect contempt. Kasi meron tinatawag na direct at indirect contempt. Yung indirect, ayan yung mga nasa labas na, alam mo yun, yung mga nasa labas na nambabastos sa Supreme Court. Kumbaga, kasi tapos yung indirect naman, yung direct contempt naman, yung nasa loob ka na ng korte at may naglilitis doon, tapos siguro masyado kang maingay, sigaw ka ng sigaw, ganon. Sumakay ka sa pinggan, di tinakpan. Yung mga ganun pambabastos. So, ayun yung direct contempt. Pag nasa loob ka ng korte. Pag nasa labas, indirect. So, nagreklamo ang mga ilang abogado dito, pinangunahan ni Attorney Topacio, na alam mo yun, na hindi pwedeng basta-basta bastusin na lang yung Supreme Court. Tapos, ang sagot nito ni Gadon, hinahamon niya si, tawag dito? Si Atty. Topacio ng kantahan na lang. Porakos daw, porakos. Tapos sabi ni Atty. Topacio, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Hindi naman ganun yung pagkasabi, pero parang ganun. Hindi to, biro-biruan lang. Next time na lang tayo mag-karaoke, sabi niya. Namukatangan itong... sige, panoorin muna natin to mga pare. Personally,
Ang tingin ko dyan ay namumulitika ang Supreme Court. Kasi yung opening statement pa lang ng decision ay sinasabi nila na impeachment should not be a process for to even out political scores. Wala namang political scores na tinitingnan diyan eh. Unang-una, kung titignan mo lang, ang sinabi kasi ng Supreme Court, hindi naman yung nasa loob ng impeachment ang sinasabi. Kaya hindi nagtuloy yan. Ang sinasabi ng Supreme Court, yung kaya yan hindi nagtuloy dahil nga hindi tama yung proseso. So unanimous decision ang sinabi ng mga judge dyan na hindi tama yung pagkakaproseso ng impeachment. Unang-una yung 1-year bar rule. Doon pa lang talo na sila eh. Hindi na talaga magtutuloy. Wala namang problema kay BP Sara kung ituloy ang impeachment na yan, impeachment trial na yan. Ang naging problema nga lang, yung pagpapasa nila nung article of impeachment. Kaya hindi nagtutuloy. Ang tatangan. Ito, si Gadon, makasalita lang kasi kala mo. Abogado ka dati eh. Dapat alam mo yan. Diba? Dati siyang abogado eh. 2 beses nga lang na na disbar. Yun ang problema. Parang papangatlo pa daw. Kasi isipin nyo naman, ang linaw ng sinasabi ng Supreme Court. Diba? Ang linaw-linaw na ang problema dyan yung due process, hindi nasunod. Biruin mo naman, 1 beses ka lang magpasa ng impeachment sa 1 taon. Ginawa nila 4. Tapos hindi pa yung unang ang na-push, yung pang-4 pa mismo. Kasi ang dinig-dinig natin, di umano, doon nagkabayaran kaya na-push yun. O, di ba? Kaya hindi ko maintindihan tong mama na to, bakit nagtatahol to diyan? Kaya kung tutuusin, kayo ang namumulitika eh. Paano nila lalampas sa isip nila yung merong certification ang AFP na yung 15 million na sinasabi ng OVP na binigay nila sa Armed Forces of the Philippines doon sa isang youth seminar nila, sabi ng AFP, wala kaming nare-receive. So doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera eh. O, kita mo? Ninakaw daw. Hindi kaya yung amo mong birit na birit siya eh, no? Ninakaw daw yung pera. Well, hindi pa naman yan po pwedeng sabihin na ninakaw kagad. Itong problema dito kay Gadon eh, meron na kagad siyang konklusyon dun sa mga hindi pa nalilitis. Kaya nga yung sinasabi niya dyan, yung Supreme Court, tuta ng mga Duterte. So nagbibitaw kagad kasi siya nung mga salita na alam mo yun, hindi pa nalilitis, hindi pa naiimbestigahan, nakakonclude na kagad siya doon na ito, ninakaw yung pera. Wala pang paliwanag, 'di ba? Hindi naman problema kay BP Sara ang magpaliwanag eh. Okay yan. Okay naman sa kanya yan. Kaya nga sinasabing bloodbath eh, 'di ba? Kaya nga siya may binanggit na ganun eh. Para magkaalaman. Ngayon, ang problema talaga dito, yung ginagawa nyo kasi. Sa pamumulitika nyo, dun sa Ali, nagkakagulo-gulo yung mga... Actually, parang karma na to eh. Kasi biruin mo, pinasa nila yung article of impeachment dyan sa Senado. Okay, tapos binalik sa kanila. Ngayon, pinagpapaliwanag sila ng korte. 'Di ba? Ang sabi ng court, pagpaliwanag yung Kamara patungkol dito sa due process, sa proseso ng impeachment. Kasi hindi pa nga pwedeng pag-usapan yung nasa loob. Kasi sa Senado yan alam mo yun, sa Senado yan ililitis, itatrial. Kasi 'di ba ang Senado, ang Senate nag-convene na to impeachment court. So, hindi pa pwede, yung due process pa lang ang pinag-uusapan. Sabi ngayon ng Supreme Court, sige, yung due process, ipaliwanag nyo kung anong nangyari sa amin. Hindi sila nagpaliwanag. Pucha, ang ginawa nila, ginanong-ganon nila yung impeachment, yung papel, pinabindisyonan, dinasalan, para mga gago, di ba?
ayun, parang ano, dahil sa katarantaduhan yung padasal-dasal pa kayong nalalaman, ayan po tiyang ina, naging ano kayo, naging nakarma kayo ngayon. Kayabangan nyo kasi pinagpapaliwanag na kayo ng Senate ay ng ano ng Supreme Court eh. Tapos hindi kayo sumasagot. Ngayon, naglabas na ng decision yung Supreme Court, tsaka kayo nag-iingay-ingay ngayon. Samantalang pinagpapaliwanag kayo noon pa lang. Oh. Mga gago. So dumamay pa tong siga dun. Tapos sasabihin ng political score. And paano na yung mga Mayor Grace Piatos na isinertify ng PSA that there are about... Ito, hindi ko alam kung siya ba yung bobo o... Ay, ako. Kasi may mga bagay tayo na alam mo yon, pag nagturo yung mismong, kasi sa Intel yan ayun yung mga mga binabayaran na Intel. So yung mga kasapi, for example, kasapi ng isang grupo na tinutugis ng gobyerno, ngayon may tumiwalag doon na gustong ituro o yung ilaglag yung grupo nila kasi gusto niya na magbago. Okay, syempre babayaran yan nung gobyerno, especially nung Office of the Vice President, kaya nga may confidential fund So babayaran yun. Alangan namang ilagay doon yung pangalan nung nagturo, yung totoong pangalan. Di po siya, pinatay siya doon. Gago ka pala tanga-tanga mo naman. Hindi ka, ikaw yung bobo. Alam ko ba matalino ka doon? Bakit hindi mo naiisip yan? Pinaliwanag na yan Tsaka isa pa, confidential fund. Confidential nga Anak ng putya, mas malaki pa yung confidential fund ng presidente. Hindi nyo iniingay-ingay. Hindi kayo nag-iingay. Tapos dito sa confidential fund ni BP Sara, ay talaga namang hindi kayo magandamayaw sa kakaingay nyo. Totoo naman Tsaka isa pa, kung gusto nyo ng patas na ilabas yung mga confidential, hindi lang kay BP Sara, dapat buong lahat ng ang tawag dito? Lahat ng opisina. Hindi lang Office of the Vice President ang lagi nyong tinitira. Maglabasan tayo. Baka mamaya si BP Sara pa ang pinakamaayos dyan. Kukumpara mo naman dun sa confidential fund ng presidente, may Maharlika fund pa. Butay na. Talagang ang layo nung agwat nila 900 individuals in the list who are not existing. Walang mga birth records. Paano mangyayari yun? Even sa Chel joke mo. Mo, bakit yung pangalan niya nandun? Political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding. Ayun nga ang problema sa'yo. Hindi nga natin pwedeng litisin yan o umpisahan yan. Ano ba namang abogado to? Tanga ang puta. Tangina, kaya na na-disbar ng 2 beses Ang kitid ng, ewan ko Alam ko naman na mas matalino to sa atin, pero titignan mo yung mga sitwasyon, medyo tanga ka. Simple. Kaya ka na-disbar sa'yo. So yun ang inaano niya, yun yung kinagagalit niya. Bakit daw may mga pangalan na wala sa birth certificate, walang birth certificate, hindi daw nag-i-exist. So 'di ba? Ewan ko sa mama na to, parang siguro dahil para lang siya makasipsip, alam mo yun, kahit alam niya siguro yung mga tama at mali, mababali dahil gusto niyang namumuliti ka. Magagalit kay Sara, wala namang ginagawa yan sa'yo. Samantalang dati, puring-puri mo yan. Ngayon nagalit siya kay Marcos dahil matagal ka ng loyalistang animal ka. Ayan, nagagalit ka ng kay BP Sara. Ay, pinagmukhang tanga nung Vice President, yung presidente. Pero mo parang nagagalit sila dun sa Vice President kasi mukhang mas presidente pa yung
busy. Sara. Ako nga, dinisbar ako Oh, for a buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo, gago ka kasi. offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pag... Nakadalawang disbar ka. Mas lesser offense. Yun sa'yo, napatunayan kasi. Alam nyo ba pinagsasabi nito dun sa isang babae kung di ako nagkakamali? Grabe, below the belt talaga yung pinagsasabi niyan. So, bilang abogado, hindi ka dapat magsalita ng ganyan. At hindi ka maggaganyan, nagdilat ka na. Parang gago. Dati okay sa akin to eh, yung, alam mo yun, yung, actually, hindi naman siyang okay na okay. Parang nakakatuwa lang siya. Kasi di ba pinagpapapakyo niya yung mga nasa, saan ba yung lugar na yun? Mga bobo, yung gumagano'n siya. Kaya nga siya naging meme eh. So, parang nakakatuwa lang siya nun. Pero putya, habang tumatagal, pasaltik ka ng pasaltik, sir ah. Diba? Ang binaliwala, ang unang issue ng Supreme Court kaya hindi nagtuloy impeachment kasi nga yung proseso. Ganun kasimple. Kung maayos ang proseso, tutuloy yan. Ay, ako. Mumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So, Ba't i-disbar? Kasi yung kinutukoy niya dito yung pagbabanta niya dun sa sa presidente ni BP Sara. Well, kasi merong intel, may intel naman yan. Hindi naman niya magsasalita kung wala siya natatanggap na threat. So may intel yan. Alam niya kung sino yung nagpapapatay sa kanya, yung nagpapagurgur sa kanya. Oh. Alam niyo ba yung sugat ni BP Sara dito? So alam niya 'yon. Alam niya 'yon. Kaya nga siya nagsalita na pag ako namatay, may inutusan na ako para tapusin yung mga 'yan. Oh. Ikaw, tsaka ano ba 'yan? Ewan ko talaga dito sa mamang to. Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Tuta ng takot-takot na pagbabanta. Putang ina mo. Gago. Ano siya, turit na turit eh. Nakita niyo yung itsura niya, galit na galit. Pero hindi naman yan siya, hindi naman yan siya kasali. Putya nakakita lang ng media, tapos lumapit na si Gago. Kaya nga hindi ready yung media sa paglapit niya eh. Pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Duterte. O tsaka na paano magiging tuta ng Duterte yan? Eh ang administrasyong Marcos ang nakaupo, tanga-tanga ka pala. Paano may impluwensyahan ng dating presidente ang Supreme Court kung ang administrasyon ay Marcos? Kaya masasabi natin dito, siya ang tuta. Tuta ng mga Marcos at Romualdez. Kasi 'di ba, saan ba nanggaling yung impeachment? 'Di ba? Saan nanggaling yung impeachment? Diyan sa Kamara. Diyan nag-umpisa yan. So sino ang namumuno diyan sa Kamara at na mag-push niyang impeachment? Si Romualdez. So bagong tuta, bagong aso ito ni Romualdez. Kasi 'di ba siya nagsalita nun? Pati Supreme Court po siya binastos eh. Kaya maganda na rin talaga yung ginawa nila na dinisbar ka 2 times. Pucha, isang beses ka lang nag-board exam. 2 beses kang dinisbar. Pucha, nakakahiya yun. Parang first time in the history. And ewan ko kung meron ganun yung iba. Kung merong mga gantong instance na 2 beses na disbar. Pero parang isang beses ka lang dapat dinisbar. Pero siya, dahil sa lupit ng mga sinabi niya noon sa isang babae, talagang below the hindi na belt below the knee. So kaya siya na-disbar at hindi lang isa, 2, parang magtatatlo pa ngayon dahil dito. Indirect contempt against Congressman Percival Sendanya. Yan, Second, Professor Richard Hidayan. Ayan. At yung best friend, I repeat,
yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Yes! Yes! Ay na pang-apat na pangatlong beses na to madidisbar. Not one, not twice, but thrice. Tang ina, nakakahiya yun. Nakakahiya yun. Yung madisbar ka nga lang eh. Nakakahiya na eh. Pero putya, dinalawang beses. Tapos bandang huli magtatatlo pa. Putya, nakakahiya talaga yun, sir. So ito yung mga si Atty. Topacio ang nanguna dyan. Tapos ito si, kung hindi ako nagkakamali, si Atty. Marlon Tolentino. Basta Tolentino din to eh. Pucha, asong ulol ka daw. Oh, napipikon yan eh. Alam ko nag-file na ng ano yan eh. Tapos doon din siya lumapit sa korte. Gago ang puta. Ari ka doon. Asong ulol. Oh, aso ka daw. Ano masasabi mo ngayon dyan? Diba? Kasi naman, ewan ko. Yung pagiging, alam mo yon, yung pamumuliti ka at pagsipsip sa mga amo mo, putya na tatabunan na yung pagiging makatao mo o yung pagiging matalino mo. Wala ka nang pakialam basta makasipsip ka dahil nasa posisyon ka. Dahil na ano mo, poverty, affiliation? Czar? Putsang ina mo, hindi mo nga alam yung trabaho mo eh. Dapat nga, ang inuuna mo yung mga mahihirap eh. May guminhawa ba sa mga mahihirap? Diba? Dapat yun ang tinatrabaho mo, hindi mag-iingay ka dyan na tuta! Sila nagsabi nun ha, hindi ako. Oh, sila daw. Ang gawas po natin, for example, Ang kasama dyan, si Aidarian, yung badi... Ewan ko, lalaki ba yun o ano? Tapos si Percy, yung tinatawag ni Jay na Percy Paloma. Ewan ko, bading ba rin yun? Tsaka to si Gadon, yung Powerpuff Girls. Yan, Powerpuff Girls sila. Tatlo silang, bugok. Tayo na Supreme Court yan, tapos babastusin mo. Okay naman, sinabi ni Fiscal EJ na, alam mo yon na okay lang naman bumatikos patungkol o mag-question patungkol dito sa Supreme Court. Pero hindi mo pwedeng bastusin. Pwede ka magtanong base dun sa issue. Pero yung sinasabi nyo na ang Supreme Court tuta ng mga Duterte. Ang Supreme Court pabor sa mga Duterte. Ay, hindi po pwede yun. Tsaka hindi nyo ba nakita na ang pinaboran ng Supreme Court yung due process. Mali yung pagkaka-proseso nyo doon sa dapat na gawin sa impeachment. Ayun ang problema. Hindi pa naman sinasabi ng Supreme Court na yung mismong impeachment wala na. O pwede pa naman kayong mag-file eh. Pwede pa kayong mag-file sa February 6. So kasi nagmamadali itong mga to. O yan. Nagmamadali kasi kayo na mapatanggal si BP Sara. Kala nyo naman kaya nyo yung ali. Nagmukha nga kayong tanga dyan sa kamera eh. Ang dami-dami nyo dyan eh. Diba parang nakita ko sila Abante ba yun? Sila Fernandez. Parang nilelecturean niya pa eh. Ganito po kasi yan. Ganito yan. Ang ina mga naturingang matataas ang pinag-aralan pero tatanga. kay Percival Sintania, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Oh. Second, itong si Richard Hidarian nag-post sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore independent ang Supreme Court. Hindi, may ano nga dyan, meron nga dyang dilawan eh. Meron dyang isang dilawan na talagang dilawan yun, matagal na. Pero tignan nyo yung ano niya, yung pabor niya. Kasi sa Supreme Court, hindi naman basta-basta ano yan eh. Abogado yan na kagaya ni Gadon eh. Maraming maraming pinag-aralan yan para bago maging judge dyan sa Supreme Court.
bago sila mapunta dyan sa Supreme Court. Hindi yan basta-bastang mga abogado na pipitsugin. Diba? Maayos yung reputasyon yung mga yan, tapos babasusin nyo. Mga gago ba kayo? O yan. Ngayon, syempre, itong mga to, kailangan nilang ipagtanggol yung Supreme Court. Kasi korte yan eh. So, nag-file sila ng mga ganyan. O, titignan natin yung mga sa susunod na araw kung ano mangyayari. Pero, mga nag-aano na sila, medyo nasalita na sila. Ang sabi ni Percy, kung yan ang kapalit ng pagtatanggol sa mga na gusto ng taong bayan, okay lang. Pucha, siya pa nagpaawa. Ilan to? Alam mo, ang hirap sanang laitin nito ni Percy, pero yung kasi, yung ugali eh. Alam mo yun? Ganyan na nga nangyari sa'yo, tapos gumaano ka pa, yung ugali mo ay mo baguhin. Bagay, kasi mga mga makakaliwa kasi yung mga ugali ng mga to. Bilang abogado, as an officer of the court, we yan have the diba? obligation to defend Kasi bilang abogado, officer of the court, may obligasyon sila na suplakin to mga animal na to. the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes. Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala nang matirang justisya sa Pilipinas. O yun. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those 3 individuals for indirect contempt. Thank you. Yes. So, ayan yung nakaraang nangyari. Ayan na yan. Wala eh. Natalo kasi sila. Alam mo yon, yung inaakala na nila na madudungisan na nila yung pangalan ni BP Sara through impeachment trial, wala. Yung alit, biruin mo, kahit wala dito sa Pilipinas, grabe yung tulong sa mga Pilipino at ang galing. Isipin nyo yun, meron akong video niyan, hanapin nyo na lang. Yung Office of the Vice President, talagang walang picture. Ang nakalagay lang, Office of the Vice President, walang picture ni BP Sara o kahit ano. Diba? Ganyan dapat. Unlike dito sa mga, especially dito kay Tamba, kay Marcos, putya, kung saan makikita yung mga litrato ng mga animal eh. Politiko eh. Mas malaki pa yung litrato nila kaysa dun sa nakasulat. Siyempre, pinagmamalaki na, may litrato na, may pangalan pa, di ba? Ay, pinagmamalaki nila na sa kanila galing yung tulong. Pero ang totoo niyan, pera yan ng taong bayan. Pinapahawak lang sa inyo. Kaya nga, ang problema natin eh. Pag ang politiko at ang mga opisyal natin ng gobyerno magnanakaw at buhaya, yan na. Buti nga, hindi naging senador to si sino ba to? Si Gadon eh. Putya, ang mukhang magmumukhang katatawanan yung na yan, ang Senate na yan. Putya, meron na ngang dyan mga kumag eh. Si Hontiveros, sila diba? Yung mga bumoto sa impeachment na tataas ng kamay tapos paglingon nila sila lang. Ang tanginan nyo. Ang tatangan nyo kasi. Mga politiko na yan. Ayan ang problema. Buti nga hindi naging senador to kasi bobo to eh. Mo naman, simpleng bagay, simple yung nandun sa kahit nga simpleng mamamayan, naiintindihan kung bakit bakit unanimous decision yung result ng decision ng Supreme Court eh. Kahit simpleng mamamayan, naiintindihan eh. Putya, ito, dating abogado na 2 beses na disbar, putya, hindi magets. Ewan ko sa'yo. Ang gulo-gulo nito mama na to.